hindi po, Panginoon, ngayon pong lingkod. Ngunit ikaw po yung may taas, Panginoon, sa ating kalagitnaan. Ikaw lamang po ang makita, Panginoon, ay yung salita ay taas, Panginoon Jesus, at hindi po sa mga puso po ng bawat tao sa loob ng simbahan ito. Maraming po salamat. Binabalik po namin ang lahat ng papulit at sa pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So yung palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Yung malakas po palakpak. Maaari na pumupo ang lahat. Diretso na po tayo. Hindi na po mapapaligoy-ligoy pa doon sa topic. Ang topic po natin this month is the suffering servant. Ngayon po, nakapanood po ba kayo ng mga pelikula, movie, Hollywood, yung about po sa princess and mga prinsipe at prinsesa. Minsan po, di ba, yung kadalasan yung prinsesa na may dragon eh. Kung ano may dragon, fantasy, gano'n. Nakuha siya ng isang dragon, tapos nila doon sa isang kastilyo, nilagay doon sa isang kulungan, and then dalating yung prinsipe. Anong gagawin ng prinsipe? Anong gagawin ng prinsipe? Ililigtas yung prinsesa. Ngayon, sa palagay nyo nga po, kung kayo yung prinsesa, kahit lalaki kayo, kung kayo yung prinsesa, ano kaya yung mararamdaman nyo? Kung iligtas kayo ng prinsipe, sige, tawag niya lang ako, nakatingin eh. Walang tumingin. Sige, yan na lang. Ate, ano po mararamdaman mo pag may dumating ng prinsipe tapos niligtas ka? Masaya? Paano saya? May kilig daw. Ngayon, siguro para sa akin ako, syempre matutuwa din ako. Kung yung magliligtas sa akin, di ba? Para bang nandun yung kasayahan sa puso ko. At yun din naman sa ating lahat. Yung topic po natin ngayon, kasi kung pwede po natin tawagin yung isang tao na po yun na siya ay hero. Ano po sa Tagalog? Bayani. Niligtas niya yung taong yun. Kumbaga para sa akin po, wala pong dapat na ibang tawagin na hero. O siya talagang nagligtas po sa buong sangkatauhan kundi ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba? Kahit marami po tayong makitang mga tao na, ay bayani yan. Niligtas niya yung ganito, niligtas niya to. Kahit ngayon po, may mga modern hero po tayo. Hindi po nila mapapatayan ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon po pala nakita na po natin pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit na sobrang makasalanan tayo, kahit na sobrang hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos, namatay siya para sa atin at muli siya nabuhay. Amen po. Patukan po natin ang Diyos. Yung malakas ng palakpak para sa Kanya. Yan ang po ba yung palakpak po natin na parang tao lang po yung pinapalakpakan natin. Yung malakas po. Yan. Kahit po nilang po tayo dito, sarili po yun ang Diyos. Ayun po. Kung may isip naman po natin, yung prinsipe, sa mga Hollywood kasi, magagandang mga lalaki yan eh. Kung titingnan natin, sobrang pag inisip mo, handsome, malaking katawan, matangkad, maputi, chinito. Hindi lang no? Ngayon po, kung-compare po natin kay Jesus, ang sabi po kasi ng Bible sa Isaiah, sige, buksan po natin Bible po natin. Pwede po ba kayong kumuha ng Bible o kahit ballpen o papel? Ballpen or papel. Kung may dala po kayo, ballpen at papel. Kung dala niyo po yung Bible niyo po, samahan niyo po ako sa pagbabasa. At sabi po dito sa Isaiah 53, dito po, pinakita ni Isaiah kung paano po maghihirap ang ating Diyos. Ang sabi po dito, Isaiah 53 verse 1, who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed. Verse 2, he grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to contrast us to him,
not in his appearance that we should desire him. Verse 3, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Like one from whom men had their faces, he was despised, and we esteemed him not. Verse 4, surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Grabe, no? Yet we considered him striking by God, smitten by him, and afflicted. Verse 5, but he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities, and punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Verse 6, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of all. Verse 7, he was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to slaughter, and as a sheep shearers in silence, so he did not open his mouth. Verse 8, but oppression and judgment he was taken away, and we speak of his descendant. For he was cut off from the land of the living, for the transgression of the people he was stricken. Ngayon po, makikita po natin doon yung appearance po ni God doon sa Isaiah 53:2. Ang sabi po dito, he grew up before like him like a tender shoot, and like a root of a dry ground, he had no beauty or majesty. Kung isipin natin, anong napaka-ordinaryong tao lang talaga ni God, ni Jesus. Nasa average looking lang siya. Hindi siya para bang katulad ng mga nakita natin at isa siguro sa TV na sobra, no? Maka-smile pa lang, ngayon lang agad. Baka tingin pa lang sa'yo. Ngayon po, para bang pag yan natin sa Jesus, pag sinabi sa Bible, wala siyang appearance na maganda or anything na makakatok sa ibang tao, pero bakit siya sinusundan? Bakit siya sinusundan maraming tao? Ito po yung sasabihin ko po sa inyo. Kasi, kumbaga, anong maganda sa kanya? Ba't ko siya susundan? Ano bang meron sa kanya? Si Jesus nga, ang lagi ng para bang nasa kanya, yung kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung masasabi ko po. Si Jesus po, sobra po yung kapangyarihan na nasa kanya. Simula po nung bumaba ang banal sa atong Espiritu sa kanya. Kaya po sinusundan ng maraming tao. Sa atin po, yung time po na tinanggap po natin ng Diyos. Siguro hindi po ganun tayo ka-attractive, pero yung kapangyarihan po ng Diyos na nasa atin. Yung po yung nagmamagnet sa ibang tao na kung bakit po sila sumasama dito sa loob ng simbahan. Hindi po ito about sa atin. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, kung ikaw po ay naimbitahan at napunta ka po dito, hindi po dahil marami pong instrument, hindi po dahil marami po magagaling ng speaker sa loob ng simbahan, dahil ito po ay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito po ay dahil sa kanyang Espiritu. Kapag po tayo dito. His personality. Aside po sa Isaiah 42, here is my servant whom I hope, my chosen one, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nation. Yun nga po, nilagay po ng Diyos Ama doon sa kanyang anak yung Espiritu na nasa kanya. Natandaan po ba natin yung kwento po sa Matthew 3:3? Doon po sa Mateo, hindi ko na po alam kung saan po exact na verses. Ang sabi po doon, nung si John the Baptist na nabaptismo si Jesus, bumaba po yung Holy Spirit, bilang nagsalita po, Ama, pwede po ba malakihan po natin? Bigla pong yung Spirit po ng Diyos na pumunta po sa Diyos Anak, nandun na po sa Diyos Anak. Ito pong aking, sabi po ng Diyos Ama, itong aking anak. Pinakilala po ng Diyos Ama kung sino po kanya pong anak. Nasa kanya pong Espiritu. And Mark 10:35-37, then James and John, the son of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do for you? That they replied, that one of us sit at your right and the other at your left in your glory.
nandun po yung glory kay Jesus. Kung bakit po siya sinusundan ng maraming tao. Bakit po maraming mga tao nababago ang buhay ng time na yon? Dahil po yung Spirit of Gloria ng Diyos ay nasa Kanya. Philippians 2:5-10, ang sabi po, Philippians chapter 2, verse 5-10. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used in His own advantage. Si Jesus po, hindi niya po kinumpare ang sarili niya talaga na siya ay Diyos o nilantad ang sarili na siya ay Diyos. Pagkos ano pong ginawa niya? Nagpakumbaba po ang aming Diyos, Jesus. Nakita po yung humility sa Kanya. And then, babasahin ko po ulit. Rather, He made Himself nothing but taking the very nature of a servant. Yung servanthood, pagsunod sa Ama, kung ano pong inuutos niya. Lord, hindi po sa akin to. Ama, hindi po ako ang masusunod. Ikaw po ang masunod. Being made in human likeness, maging isang tao lang. Bakit? Kasi gustong maranasan niya na ano ba ang nararamdaman ng tao. Kasi kung hindi niya mararanasan, para bang masasabi po natin na ay, hindi naman naranasan ni Lord kasi maging tao, kaya masasabi na nagmahal siya eh. Pero anong ginawa niya po, naranasan niya maging tao para maranasan niya kung paano talaga ituloy na pagmamahal. Na parang tao ako, nasasaktan ako. Nakikita ko yung mga tao sa paligid ko na kailangan nila isang tagapagligtas. Bumaba po dito ang Diyos para makita ko yung mga tao sumasampalataya sa Kanya, muling bumalik sa Kanya, at hindi mawala sa Kanya. Kasi para praising po siguro po nangyari po sa langit, wala po to sa Bible Hindi ka po baka sabihin niyo po, may sarili po akong version ng Biblia. Siguro sa langit, sabi po ni Jesus, Tay, mukhang kailangan ko na po yatang bumaba. Sobrang na po yata makasalanan ng mga tao. Sobrang na napakadumi ng buong mundo. Sabi ng Diyos Ama, sige, baka po na. Isang araw ka lang naman dun. Hindi, parang praising po yun huwag yung mga hanapin sa Biblia yun sinabi ganito. Sabi ng anak, sige, bago-bago na ako. Pero Ama, wag mong ibibigay sa akin yung lahat ng kapangyarihan muna. Gusto ko magpakumbaba. Gusto ko makita ng tao kung paano ba maging magpakumbaba. Sa atin pong lahat, alam ko pong alamin na po ito. Ang pinakamahirap ay magpakumbaba. Agree po? Kasi pagka meron po sa isang meeting po sa isang organization, hindi po mawawala dyan yung kahit boss ka na po or something na meron naisip ang isang member na maganda. Ma'am, sir, maganda po ako naisip. Ito kaya gawin natin. Hindi, ikaw, wala kang salita. Hindi, mas maganda pa rin yun sa akin. Tumahirap na dyan. Ito po yung tayo. Kung tayo po ay leader, or may pinamumunahan po tayo sa organization or ministry sa loob ng simbahan. Kahit po sa pamilya, kung parang na po natin sa pamilya, kung may naisip po siguro na mga kamag-anak po natin na maganda, dapat sa pamilya gawin, i-consider po natin na kahit na bata pa siya, magpakumbaba po tayo. Okay, maganda pa rin naisip ko. Bakit po? Kasi doon po nabubuhay yung love. Pag po nabubuhay yung mga disciple po ni Jesus, dahil nandun po yung love, dahil nandun po yung humility, pagpapakumbaba. Kasi kung hindi po ginawa ng Diyos na nagpakumbaba siya o pinakita yung pagmamahal, siguro watak-watak po yung disciple. Maano po ba natin? Siguro po watak-watak po ngayon mga disciple. Noong time na po yun. Pero nandun po kasi yung pagmamahal, nararamdaman po nila yun. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven, and on earth, and under the earth. Dahil ibigay po ang pangalan po ng Diyos, Jesus.
upang sambahin, upang paglingkuran, upang mahalin. Pag sinasabi nga po yung pangalan ng Jesus, iba yung iba yung dating pag-alala. Sabihin pa lang po yung pangalan ng Jesus, na-miss na po ako. Kasi, doon sa pangalan na po na yun, doon nakapaloob yung buong kapangyarihan. Sabihin mo pala yung Jesus, palipipray po kayo, no? Jesus, Jesus. Ang sabi mo pala, nahikampante na po ako. Sabi ko pa lang po yung pangalan ng Panginoong Jesus, nahikampante na po ako. Ayun po, paano po ba nag-suffer ang Panginoong Jesus? Napakilala ko na po kung sino po siya, personality niya po, appearance niya po, paano po siya nakihilubilo doon po sa disciple niya, paano niya pinakita yung pagmamahal niya sa disciple niya. Ayun po, paano po ba siya nag-suffer? Pinakasimula po noon yung birth po ni Jesus. Sige, plus, wala kasi sige. Sa Matthew 2:16, Mateo 2:16. Mateo 2:16, nasabi po dito, when Herod realized that he had been acquainted by Magi, kasi ano po yan, inutusan niya yung mga yan na hanapin si Jesus, at ang sabi ni Herod, sige, sasambahin ko siya. Sasambahin ko siya. Sabi niya, hanapin niyo siya at sabihin sa akin nasaan siya. Ngayon po, tutuloy ko po He was furious and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem. Bakit? Kasi yan, sabi po sa prophecy, papanganak daw po yung King of the Jews. Yung, kumbaga, yung magiging hari ng Israel. At eto, naalarma. May papalit na sa akin, hindi pwede to. Kailangan hanapin yan. Then, pinadala niya itong mga to. Eto, alam yung prophecy. Pero syempre siya, parang nagulat siya, wow, may parating pa ng hari. Hindi pwede mangyari ito. Pinapunta niya to. Ngayon po, ang sabi mo dito, in his vicinity, who were 2 years old and under in accordance with the time, he had learned from the Magi. Ngayon po, ang ginawa po ni King, pinapatay niya po lahat ng baby. 2 years old. Baby. Pababa. Ngayon, syempre, yung asawa naman po ni Mary, si Diyos, nakapanaginip po siya, umalis po sila doon. Pag-alis po nila, doon po nangyari yung mga bagay. Niligtas pa rin si Jesus. Ano niyo po, kasi habang binabasa ko po itong verse na to, yung passage na to, pinanood ko rin po yung mga video. And then parang nagkanap po ako binigay na po sa akin ng Diyos, ang dami namang nag-sacrifice para lang magkaroon ng way talaga ang Diyos. Ang dami na sacrifice. Doon pala sa pangasahan ni Jesus, nakita po natin na hindi naman po siya pinanganak sa magandang, masabi po natin, ospital, magandang lugar. Ano po kayo masasabi nyo doon sa pinakamagandang lugar ngayon na ospital? St. Luke siguro doon no? Doon dadalhin ko si Jesus, modern, no? Dadalhin ko si Jesus para mas komportable. Pero pinili ni Jesus, at pinili ng Diyos Ama, doon pa rin. Sabsaban pa rin. Next po. Tatalong po tayo siguro, no? The temptation of Jesus, Luke 4. Ito po yung time na 40 days prayer fasting si Jesus, no? Ito yung pinakamahirap na pinagdaanan din ni God, Nasa katawang tao siya. Kumbaga, talagang hirap na hirap yung katawan, Kumbaga, hindi mo kakayanin, mamamatay ka sa ganung kalagayan. Kung wala yung guidance ng Diyos, kung wala yung kapangyarihan ng Diyos. Sinubukan siya ng devil, 3 beses na yan. Sabi ko nung kaawan, kung talagang Diyos ka, ito nga ba ito, kayo mang tinapay. So, syempre, sa katawang tao si God, no? Parang kumakalamon siya. Ano bang kalamnan siya pagka nagbuto?
kumukulo-kulo eh. Pero sabi po ng Diyos, hindi na nabubuhay ang tao sa tinapay, hindi sa bawat salita. Ngayon, si God dinala dun sa mataas na lugar. Ang sabi ng David. Sige, yung buong nakikita mo na yan, ibibigay ko sa iyo basta sambay ko lang. Pero ang sabi po ni Jesus, ano sabi ni Jesus? Ano sabi po ni Jesus? Sambahin ko lang ang Diyos. Wala ka nang, para praise mo, wala ka nang ibang sasabay kundi ang Diyos. Ang Diyos lang. Eh, pangatlo po, hindi na siya sa bangin, tatalon. Sabi naman po, sige nga, kung talagang Diyos ka, tumuro ka sa bangin. At iligtas ka naman pag masusubukan ng Diyos. Pag masusubukan ng Diyos. Bakit po? Ba't mo sabi ni Jesus yun? Nandun na po yung Spirit. Talaga napakahirap pag tumaan ka sa ganung situation. Alam niyo po na, ano ko po ito, no? Fasting eh. Lord, ikaw nga 40 days, ako isang araw lang, hindi ko patagalan. Truly po, sino mo nagkapas? Taas po yung kamay. Pikit na lang po, pikit na lang po. Pikit po muna. Ngayon po, taas po mga kamay. Sino po nagpa-fasting? Yan, mababa. Hindi mo nakita ng congregation. Ayun po, tayo nga po, di ba, isang araw lang, hindi na natin matagalan. Kino-compare ko po yung sarili ko, si Lord, no? Lord, 40 days, so, ako isang araw lang, isang bill lang, hindi ko matagalan, no? Nakakahiya naman sa'yo. Ayun po, sige, move on po tayo. Jesus was rejected. Yung pangatlo pong sabi, Jesus was rejected. Sino po naranasan ma-reject? Taas po yung kamay. Proud. Sino po naranasan na ma-reject? Ay, yung iba hindi pa na-reject? Very good. Kaya maya eh. Jesus name. Panagpara po kayo ng sasakyan, hindi po ba kayo na-reject? O nagpara po kayo ng taxi, tapos sabi ng taxi, hindi pwede, malayo. Diba? Rejection. Mga simple na hindi po natin nakakalain na reject pala tayo. Pag feeling mo rejected ka, anong pakiramdam ng rejected ka? Parang feeling nyo po, ang sama-sama nyo, no? Para bang may ginawa kang masama eh. Para hindi ka pansinin ng mga tao. Ngayon po, naramdaman nyo po ba yung ganong pakiramdam? Yung ganun po yung naramdaman ni Jesus, rejected ka. Kumbaga kahit nandiyan, katabi mo yung mga tao, hindi ka pinapansin. Ano pa? Sinasabihan ka ng mga ano? Ayaw nga nila kasi maniwala kay Jesus na siya ay Diyos. Kasi sabi ng mga, ang una po nag-reject sa Kanya, church, yung mga Pariseo, ayaw pong maniwala sa Kanya. Yung, bakit gano'n? Sinasabi mo, Diyos ka. Hindi pwede mangyari to. Isa lang ang Diyos natin, hindi ka Diyos. Wala si God. Ayun po, may isa pong kwento sa Bible, ang sinabi niya, siya ay Diyos. Kung ano mga sinabi ng tao sa Kanya, ano pong ginawa ni God? Hindi po siya umante. Lumayo siya. Marami pong rejection na naranasan ng Diyos. Sa atin po, ilang pong rejection ang naranasan po natin. Ilan na pong rejection? Pwede po bang pumikit po tayo kanina? Brother Ariel, pwede po bang ano po? Kung yung naranasan mo, kapatid, ay hadlang, yung naranasan mong rejection, ay maging hadlang sa pagsunod ko sa Diyos. Pwede po bang isuko mo muna sa ating Diyos ay mong buhay? Kung sa mag-asawa ko, na-reject ka,
hindi in-honor ng asawa mo yung naiisip mong mas magandang solusyon sa problema. Don't worry, nandiyan ang Diyos. Hindi ka rejected sa Kanya. Kung ikaw anak, nireject ka ng mga magulang mo, huwag ka mag-alala, nandiyan pa rin ang Diyos mo. At kung i-reject man tayo ng maraming tao sa mundo ito, nandiyan ang Diyos para sa iyo. Alam niyo ba yung kanta ng Your All I Want? Katayin pa natin yung You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Si Jesus po, nakadepende po sa kapangyarihan ng Diyos. Pero po, kinakata na po niya, You're all I ever needed. Lord, marami pong mag-reject po sa amin at sa atin sa mundong ito. Pero hindi ka marireject ng Diyos. Hindi man ganong maganda or something na may bibigay mo sa Diyos. Pero ano po ang unang tinitignan ng Diyos? Hindi po appearance. Hindi ang puso po ng bawat isa. Hindi niya po tinitignan kung gaano katalino o gaano kagaling magsalita. Pinipili ng Diyos kung sino pinakamalinis ang kamay at ang puso sa kanyang harapan. Importante po bang sinasamba po ba natin ng Diyos na malinis po ang ating puso at mga kamay? Eh, tingin po kayo sa akin. Napaka-importante po ba nun? Yung sasambahin po natin yung Diyos na malinis po yung kamay natin at puso. Para lang po yung nung bata tayo, sasabihin ng nanay tatay natin, anak, naghugas ka na ba ng kamay mo? Opo. Sa harap po ng Diyos, malinis ang puso. Kung meron po kasi nandiyan na parang bitterness, na-reject ako, mahirap po lumabas sa Diyos. Pero pag napakumbaba po tayo, ginawa po ng Diyos, ginawa po ni God ang kumbaba at meron pang mamahal. Nasigurado po mangyayari po yung gusto ng Diyos sa atin. Pwede po mag-pray po tayo. Lord, na-reject pa po kami, Panginoon. Ano ba po bitterness na nasa amin po? Patawarin niyo po kami, Panginoon, at muli ka pupilo sa aming buhay. Ikaw po mag-ari sa aming Panginoon. Ikaw po masigil ang sitwasyon sa aming buhay. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Ngayon po, susunod ko po, Jesus, yung suffering of a servant, nirinig po ni Jesus sa Luke 18:31-32, yung magiging kamatayan niya. Pwede mo ba natin i-plus sa screen? Luke 18:31-32. Luke 18:31-32. Jesus took the 12 aside and told them, "We are going up to Jerusalem, and everything that is written by the prophets about the Son of Man will be fulfilled." 32. He will be handed over to the Gentiles. They will mock him, insult him, spit on him, flog him, and kill him. Grabe, no? Kaya si Lord, nakita niya kung paano siya mamamatay. Kung ano po yung paraan na predict niya po. Siyempre, masakit yun eh. Makikita mo yung sarili mo. Ganong circumstances, ganong pagdadaanan mo. Pero tinanggap mo pa rin eh. Sa ating mga buhay eh. Kumbaga, ano man yung nakikita mo sa harapan mo, tanggapin mo lang. Kasi pagkatapos ng victory, na ano nyo po, pagkatapos po ng victory, revival, sobrang pagkilos na presensya ng Diyos sa buhay po natin. Pag nararanasan mo yung mga bagay na yan, pag nalampasan mo,
sobrang kalakasan na mararamdaman mo na nagagaling sa Diyos. Hindi ka matatakot na tumumba. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kapatid, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Ang Diyos nga, hindi natakot eh. Tinanggap niya, Lord, let your will be done in my life. Ikamatay ko man to, pero nabubuhay ng buong sangkatauhan. Ikaw ang masunod sa buhay ko. Sa loob mo ng simbahan, kailangan mo natin magsakripisyo para sa kabubuti ng bawat isa. Sacrifice. Napakahirap mo magsakripisyo. Bakit? Unang-unang ibibigay mo, oras mo at ang buhay mo. Sa atin po, pag nasa loob tayo ng simbahan, sacrifice. Yung iba, tulog pa, pero tayo sumasamba na sa Diyos. Binibigyan na natin yung oras natin sa Kanya. Sa mga nasasabi ko po ngayon, hindi po ako nagsasalita. Ang Diyos po. Ang Diyos po nagsabi. Ang Diyos na po nagpakita kung paano po ba magmamahal. And then, ang sabi po doon sa kasunod, Judas betrayed Jesus. Habang sa 12 disciple, may nag-betray sa Kanya. Eh di kainan, no? Ang sabi po doon sa Luke 22:22, kainan, no? Sabi ni Jesus, para praising, isa man dito, may meron mag-betray sa akin. Eh di sabi ng mga disciple, naku, meron, sino yun? Ito si Judas, parang yung puso niya, pumalabog. Grabe. Eh, siyempre, parang na-alarma na siya. Si Jesus nasasaktan ng time na yun. Pero tangkap pa rin. Sabi nga ni Jesus, pinalaya niya pa rin yung tao si Judas And nandun na siya, dadakupin na siya, ang sabi ni Jesus, sige, gawin mo na kung anong gusto mo gawin. Kasi nandun na, nakita ko po doon. Sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Malaya ka. Pero hindi ka makakalampas kung ano man sa circumstances pagdadaan. Ayun po, ang sunod po doon. Pinakamalalapit sa kanya, disipulo si Simon or si Peter. Ito po yung time na si Peter yung term na nireject niya rin si Jesus 3 times. Dininay. Yan. Mas malapit. Dinanay niya sa Jesus. Sabi nung namin, di ba ikaw yung kasama nila? Hindi ako yun. Hindi ako yun. 3 beses, hindi ako yun. And then biglang naalala niya nung warning ni God sa kanya, Peter, didinay mo ako 3 times. Naalala ni Peter, sakit. Hindi ko na inisip. Nandun na pala ako. Ayun po, susunod po. Jesus prayed on the Mount of Olives. Ang sabi po dito sa Luke 22:39-46. Basahin po natin, napaka-importante po nito. Jesus prays on the Mount of Olives. Luke 22:39-46. Jesus went out as usual to Mount of Olives, and his disciples followed him. 40. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." 41. And withdrew about a stone throw beyond them, kneeled down and prayed. Ito po, 42. "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done." Verse 43. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. 44. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ano po yung naging pawis po ng Diyos? Dugo. Pwede po ba mangyari yun? Naamoy.
yung pawis mo ay dugo. Ang narinig ko lamang po sa ilang medisina or kung sa medicine po pag-uusapan po mga doktor, narinig ko lang po sa isa teaching din na pwede po mangyari bakit sobrang lugmok, sobrang lungkot, sobrang bang hindi mo malaman kung ano yung nararamdaman mo, yung po nararamdaman ng Diyos. Ito ba siya nagpawis ng dugo? Sobra na naranasan, na-reject siya. Kahit yung mga kanya kamag-anak niya no, tayo mo muna maniwala, kahit yung mga tao ay maniwala. The-religious people, the-rejected din siya. Yung pinakamalalapit sa kanya mga tao, disipulo niya, niwanan siya. And then, ito na po yung time na siya na lang mag-isa ng Diyos. Ang kanyang po Diyos naman. Ngayon po susunod po, Jesus began mocking, accusing, and beating him. Matthew 27, 31, at Luke 23. Ito po yung time na nandun na po, nabibigyan na ng asistensya si God, si Jesus. Nabibigyan na po siya ng ano ba magiging resulta. Ang sabi po ng leader na yun, nakita ko wala siyang kasalanan. Pero para sa iyo, ano gusto gawin? Ipaakon sa cross. Ginawa niya sa leader, nagbukas ang kamay para mapakita na wala akong kasalanan. Ano sabi ng tao? Ipako sa krus. Ipako sa krus, palayain si Barabas. Pinili pa yung mamatay tao. Si Jesus natira. Yung time na po na yun, hinampas na si Jesus. Ang dami ng latay dun sa katawan niya. Hindi lang latay, sugat. Kung may isipin po natin yung Passion of the Christ, Son of God, mas masahol pa po doon. Dahil ang sabi po sa Bible, sa Psalms, parang inararo ang kanyang buong katawan. Nakatala mo ba kayong lubang inararo? Diba, nakano po yun? Nakatiwangwang, parang ganun po na nakabuo yung bungkal na lupa. Ganun po yung ano niya. Bugwak ba, ano doon? Diba? Basta yun na po yun. Pag tinignan po natin yung parang ganun po yung naging nangyari sa katawan ng Diyos. And then yung time na papatuwa na siya ng corona tinig, ang sabi pa ng mga soldier, diba ano ka? Hari ka? Dapat may corona ka. Nagip lang siguro yung corona no, mas long siguro, triple siguro kaysa lang. 6 inches. Ang sabi po doon, sabi ng mga Bible scholar, na-deform po ang mukha po ng Diyos. Yan. At ang anit niya po ay napunit. Halos hindi na siya makilala kung tao ba siya. Baka nga po yung tayo na yun, mukha na siyang hindi po natin mapaliwanag. At sabi po ng mga Bible scholar, lumuwa daw po ang mata. Grabe. Sobrang pagmamahal. Ito yung iniisip ko po yun. Ang sabi pa po ng mga soldier, hari ka may corona ka na, dapat meron ka rin kapa na dinilagyan. Yan! Siyempre, subat-subat ka, tapos lalagyan ka ng kapa, ang sakit nun. Sakit sobra. Siyempre, hari ka dapat may stamp ka. Binigyan siya ng tampo. Yan. Kompleto, hari ka. Nandun na. Yung nasabi ko sa kanina sa inyo, nung binigyan ko siya sa tayo ng ano mga hinahatol sa kanya. Noong time na po yun, nakahubad si God at pangibabalang meron siya. Ano pong ginawa? Piniresent siya sa maraming tao sa sobrang kahihiyan. Kung siguro mo sa atin pa nangyari, grabe. Sobrang kahihiyan at pag-alis pusta, ginawa sa kanya. Hindi siya nagsalita kahit sinuntok na siya, kahit sinipa na siya, kahit dinala na siya sa mukha. Tayo, apaan lang. Ano ba ito? Pero mamaya nga sa
O kaya po tayo, kahit na hindi tayo makadaan doon sa isang lugar, no? Pag nakadaan na tayo, harang-harang na dyan. Pero si God, si Jesus, hindi man lang nagsalita. Kasi lagi po na siguro sa isip po ng Diyos, wala sa akin maghihigante. Wala sa akin maghihigante. Kaya mag-pray na lang ako at mananay. Ngayon po, ano po may beneficio ng cross? Next po. The crucifixion. I'm sorry. Crucifixion po muna tayo. Sa Luke 23, napakita ko po sa inyo kung ano po yung ginawa ko dito sa Luke 23, 26. And they seized Simon from Cyrene, who was on his way from the country, and put the cross on him and made him carry it behind Jesus. Ito po yung tayo na bubuhatin po ni God yung cross niya. At meron po nakita isang tao, yan, tumulong. Dahil hindi na talaga kaya eh. Doon pa lang siguro, sa pagpalo sa kanya, patay na siya dapat. Pero kung nandun po yung kapangyarihan talaga ng Diyos, bumangon talaga siya. Yung beneficio po ng cross, nakita po natin kung sino po ang Diyos, anong personality niya, kung anong ginawa niya, anong mga rejection na naranasan niya. Umuumbara po natin sa sarili po natin. Siguro, hindi po natin mga ganito na po siguro naranasan natin sa naranasan ni Jesus. Yung beneficio po ng cross, the benefits of the cross, reconcile to God. Magkaroon po ng muling ugnayan ang tao at ang Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. A man relationship to God in terms of restoration of the right relationship between a man and God. Ang sabi po dito, sa 2 Corinthians 5:18, all this is from God who reconciled us to Him through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Si Jesus po naging mediator po natin lahat. And sunod po, redeem and forgiven, para ma-forgive po natin po lahat ng kasalanan. Bibilisan ko na lamang po. Maging child of God sa 1 John 3:1-2. Maging saint. Maging Christ friend. Kaibigan po tayo ng Diyos. A citizen of heaven. Ito po yung mga ilan lamang po na beneficio po ng cross. Ito po yung sunod. To have eternal life, magkaroon po na ng buhay na walang hanggan. And receive the Spirit of God. Yung Spirit po ng Diyos ay sumaatin. And made alive with Christ. Muli tayo mabuhay kasama ng Diyos. I am God's workmanship. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. And then next po, being a temple of God. Maging templo po ng Espiritu ng Diyos. And lastly po, blessed with every spiritual blessing. Dahil nandun po yung cross, namatay po ang Diyos para sa atin. Siya po yung kumbaga, nagbigay ng way sa lahat. Ano nyo po yung kandang, My Savior, Redeemer, You came near from the everlasting to the world beneath, the Father's only Son. Ano po yung masasabi? You live, You died, You rose again on high. You opened the way to the world to live again. Hallelujah. Oh, You live. Katanya po natin, You live. You live, You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah.
po ng Diyos na maranasan po natin yung blessing. Diba kanina po nag-pray po tayo, na-reject po tayo. Para wala pong hadlang sa blessing po ng Diyos. Kaya kilala po natin si Jesus kung sino po siya. Pag-uusapan naman po natin yung cross. At dito na rin po ako natapos. Next slide. Okay, next slide po dyan. Yan. The resurrection of Jesus. Cross pala yung nasabi ko kanina. Yung resurrection po ni God. Hindi lang po siya namatay. At ito po pinaka-favorite ko po sa lahat. Nabuhay din po siya. Jesus is alive, hindi po siya patay. Alam niyo po, sa tuwing Jesus is alive, Jesus is alive, Jesus is Lord. Muli siyang nabuhay, hindi siya namatay. Ang sabi po dito, the resurrection meets every need of life. It is your power for presence. Because Jesus is alive. We have now received the power of His Spirit to live a life of victory over sin and all Satan's attack against us. Meron po tayong mga hawakan, nakatagumpayan. Ano bang atake ni Satan sa atin, hindi naman nananaig. Dahil sa puso natin buhay si Kristo, totoong buhay siya. Ano sabi ni John? Naglanong siya ni Jesus. Ano ang turing mo sa akin? Sino ba ako? You're the Son of God. Nung sinabi niya po yun, siguro sa akin po, yung revelation lang po sa akin. Sobrang faith at paniniwala niya kay Kristo. Kung bakit niya nasabi, you're the Son of God. You are the Son of God. Okay, John. I'm the Son of God. Para praise Him. Dahil parang sobrang paninampalataya pagmamahal na nararamdaman. Sunod po dito. The resurrection meets every need of life. It is your hope for the future. In His resurrection, He was opening the way for all those who would believe in Him to follow after Him. Revelation 22:13, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ito po yung sinabi ni God nung nabuhay po siya. Ako ang simula, ang katapusan. Sinabi ko sa inyo kanina, kung may problema mo po kayo, si God po yung future. Siya po may hawak. Ngayon po, yung next point, conclusion ko po. Conclusion na ba? Yan. Romans 5:1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. At nasabi po din sa isang verse, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 1:18. Pwede po ba natin i-flash the screen? 1 Corinthians 1:18. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos. Ano ba yung kanta? Everything. Buhay siya sa ating mga puso at totoong buhay siya at nasa langit siya ngayon.
Di ba nasabi, everything must come down. Dahil kailangan ko tayo bumaba sa harapan niya. Every stronghold shall be broken. Lahat ng problema. At kung kasunod po nun, you overcome, you have overcome. Ang sabi po ni Jesus sa Bible, I overcome the world. Ang sabi po ng gospel, the life, resurrection, the life and death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang ibig po sabihin ng gospel. Kaya po nasabi po mga katagang ito sa 1 Corinthians 1:18. Victory. Hallelujah. Katay pa natin yung verse. Meron po sa screen. Ang kanta ko ito ay panalangin ng Lord. Nalilagyan na po ng Lord. By your grace I live and breathe to worship you. At the motion of your reigns, in your name I will bow down. In your presence we were silent, for you wear the victor's crown. And you Lord fill this temple, let your power overflow. Grace and You
spiritual maturity, Lord God. Magkaroon sila, Panginoon, ng kauhawan sa iyong salita at magmamahal ng presensya, Panginoon Jesus. Ikaw po ang nagbabago ng aking mga buhay at wala akong ibang tao, Panginoon, ang magsasabi na sila ang nagbabago ng buhay namin. Kundi ikaw lamang po, Panginoon Jesus, ang may taas, Panginoon, sa iyong mga buhay. Na iyong presensya na nasa amin, iyong banal na Santong Espiritu na nasa amin, ay magliwanag at makita ng ibang tao, Panginoon. Turuan niyo po kami magpakumbaba, magmahal at magsakripisyo, Panginoon. Magharis simbahan po ito ng pagmamahal at magpapakumbaba, Panginoong Jesus. Ikaw lamang po ang maging sentro, Panginoon. At ang iyong pong mga ugali, Lord God, ang iyong pong attitude at maging attitude po ng bawat isa sa loob ng simbahan ito. At sa aking paglabas, Panginoon, sa aking mga kapatid, Lord God, sa pamilya, ano bang problems, Lord Jesus, kaya po nilang malagpasan. Paghawakan na po nila yung mga salita, Panginoon. Wala akong sayang, Lord God. Hindi po namin sasayangin ang paghihirap po sa krus, Lord. Mananatili po kami, Panginoon, na sumusunod sa iyo at hindi po kami aalis, Panginoon. Hindi po kami titingin sa mga tao. Hindi po kami titingin sa kung ano man nakikita po namin mga pagkakamali na nasa paligid po namin. Kundi, Panginoon, titingin lamang po kami sa iyo at sa iyo lamang po kami kukuha ng kalakasan. Sa iyo lamang po kami kukuha ng katalinuhan, karunungan, Panginoon, at kalakasan, Panginoon, upang malampasan po namin ang lahat ng mga binibigay po sa amin, Panginoon, ng pagsulong, Panginoon Jesus. Alam po namin, pagkatapos po nito ay revival, Panginoon. Matinding pagkilos sa iyong presensya ni Banal na Santong Espiritu sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, na muli ka nabuhay para sa amin upang patagumpayan ang lahat-lahat, Panginoon, sa mundong ito. At may panapunta sa amin na ikaw ay tagumpay, Panginoon. At dapat ay kami magtagumpay sa lahat ng aming nararamdaman.